So eto na, hindi aksidente yung nangyari sa dalawang Ateneo players na si Rene at si Adili na naaksidente na nalunod sa Aurora, no? At nilabas yan ni DLG Secretary Rimulya na anti-hazing law. So eto na, naglabasan na yung mga drone shot, 'di ba? Sa social media at sa mainstream media yung kuha po sa nangyaring pagkalunod ng dalawang Ateneo players na yan, at may naglalabasan pa mga post, pero isa ito sa hindi ko magets na isang ate, no? Isang rescuer na pinahinto yung CPR. But ating balikan nga kasi eto talagang hindi ko maintindihan kay ate, but dapat ipahinto yung CPR na yan sa interview niya na to. Nung pagkakuha po kay Butterball niya, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, ipina-stop ko. So pinahinto talaga niya yung CPR gusto ko pong mangyari. na may marunong naman. Sini-CPR po siya. Gusto ko po, i-transport na po si Butterball niya sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterball niya habang tinatransfer po siya. Kasi malapit lang naman po yung ospital sa amin. Around 10. Well, sabi niya dito, 10 to 15 minutes para dalhin sa hospital, na which is daw malapit. Yung 15 minutes na yon, na isalba sana si Rene. Di ba? Kagaya nitong drone shot na to na lumalabas na yan, nakita niyo yan, dumuwal po ng tubig si Rene. So, ibig sabihin, naging active yung katawan niya panandalian. Pero dapat tinuloy kasi ang ginawa niya, in-stop niya pinastop niya. So, dapat mabuhay si Rene na, di ba, yung makarecover yung katawan muna, kahit na hinang-hina, basta dumilat ang mata, basta naging okay si Rene, ito na yung possibility na tsaka mo dadali ng ospital. At maraming doktor at sa aking pag-research at mga doktor na rin nagsabi na dapat hindi pinapahinto yung CPR or mouth to mouth na yan, na may marunong talaga. Di ba nakita niyo yung pagduwal? Talagang drone shot na bumuga na ng tubig eh. Ayun na sana ate. Yun na sana, yun ang nakakagalit dito para sa family. Masakit makita to na dapat pala mabubuhay sana kung tinuloy yung CPR. Pero pinahinto ng isang rescuer na to. Hindi ko malaman kay ate kung anong nasa isip. Yung talagang nakakalungkot dito eh, na magiging future na to ng basketball. Itong batang to, yung dalawang player na to, nangarap na mayahon yung kanilang family, di ba, sa kahirapan. Kasi ang pagbabasketball, alam nilang mayroon silang future dito. Kaya nga sila naging scholar ng Ateneo. Diba? May pananagutan talaga ang schools, ang mga coach, no scene. Baga, walang pakita si Coach Tab Baldwin, pati yung mga manager sa hearing, diba? Kasi meron silang gaganaping hearing para, diba, interview kasi anti-hazing law at hindi nga daw aksidente ang nangyari. So matagal na ba nangyayari? Oo, 2016 marami na nagsalita ng mga former player dati ng Ateneo, kagaya nga nila Mike Nieto, diba, nila Edifonso, mga nagsalita na merong ang ganyan 2016 pa. So napakatagal, 10 years na pala nilang ginagawa yan. Kagaya nung content ko noon, kumbaga yung akin na react nung nakaraang video na may mga ilang views yata yun. I mean, siguro may mga 2,000 views, di ko maaalala. Basta yun, nangarap yung bata at napakasakit yan. Makikita nyo yung nanay na nagdadalamhati at condolence nga sa batang to. Future sana to ng Pilipinas, no, sa basketball, no. Nangangailangan tayo ng ganyan sana na balang araw someday, o di ba, sa family ni Divine, both family dapat makamit ng justice kung mapatunayan nga talagang hindi aksidente yung nangyari sa dalawang player na to. I know marami dito ang nagagalit doon pa lang sa CPR, big question na yun eh, bakit mo pinahinto? Doon pa lang sablay na si ate, dapat ibalik sa seminar to eh. Nakakainis yung ganun, makikita mo, di ba, yung lungkot ng pighati ng nanay na kaya pala mabubuhay sana. Kasi marami na ako nakitang nalulunod na naligtas dyan. Okay, marami na ako nakitang nalunod, mga napanood ko na CPR lang ang ginamit, di ba, o mouth to mouth hesitation. Yun ang pinaka ginamit nila, nabubuhay. Kasi pagkalunod, yan talaga yung first aid eh. Hindi naman yung kagaya na nasaksak or what, na ang recovery talaga ng pagkalunod, ito nga muna first aid na CPR. Okay? Yan talaga dapat. So napakalungkot, condolence sa buong family. Kay Rene, na future na sana ng Pilipinas. Someday kung saan siya dadali ng kanyang pangarap para sa family niya, ay nawala na lang sa isang iglap. Napakasakit. At ganoon din kay Divine, na taga Nigeria, napakasakit din para sa family niya, na pumunta pa siya dito sa Pilipinas, no? Tapos ganoon lang mangyayari. Yun lang, is out. At sana maging maka-move on someday ang buong family, both family ng dalawang batang to. So